Napatay ka diha, mga kababayan, si Banatbay, no? Kinumpirma po, mga kababayan, ni Banatbay na si Cayetano ay aarestuhin na at mayroon ng warrant of arrest sa DOJ, sa Ombudsman, sa ah, kaso ni Lacson, no? Mga kababayan, ako po, patay tayo dito. Naku, mag-iiyakan na naman mga DDS dito, di ba, Ma'am Ashley Kate? So ito po mga kababayan, Ma'am Virginia Flores ka and kay Ma'am Ashley Kate. Ayan, ito mga kababayan, pakinggan po natin itong sinabi ni Banat Bay, no? Bago tayo magbigay ng komento at opinion. Oscar Takalan, Miguel of shoutout po. Ito na mga kababayan. Pakinggan po natin. Grabe, ipakukulong na po nila si Cayetano. Sinampahan ako ng kaso sa ombudsman nito ni Lacson. Kakaiba talaga itong administrasyon na to, no? Alam mo, naaalala ko lang, di ba bago makulong si Marcoleta, nag-away din sila ni Lacson. Ngayon naman na nag-aaway si Cayetano at si Lacson, si Cayetano naman ay pakukulong. Naku po, ba't naman ganyan? Di maganda yan. At ito matindi nito, ha? Alam naman ng lahat na tinik sa impeachment itong si Cayetano. Kaya mukhang gusto nilang makulong kasi plunder po yung ikinaso sa kanya eh. So ngayon, sabi ng vlogger ng kabila, mga kababayan, na matinik daw itong si Cayetano sa impeachment kaya gustong ipakulong. Tapos ang kaso daw plunder. So anong connect? Anong connect? Kita niyo mga kababayan, matinik daw si Cayetano sa impeachment ni Sara. Tapos kakasuhan daw ng plunder. Anong connect? Anong connect doon sa impeachment sa kasong plunder? Yan ang tanong, mga kababayan. Kaya kapag ka ikaw ay isang viewer, o ikaw party ka ng viewers or followers ng mga vloggers, no? Timbang-timbangin nyo yung mga sinasabi ng vloggers. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kapag pakinggan mo yung kanilang mga sinasabi, na akala mo mga professional di umano, magagaling magsalita, ang akala mo ay okay na. Hindi po ganun. Timbangin nyo pong maigi yung sinabi ni Banat Bay na si Cayetano daw kaya ipapakulong kasi matinik sa impeachment. So anong connect ng kasong plunder sa impeachment? Pangalawa mga kababayan, kung meron mang kaso si Cayetano na plunder at kung matinik man siya sa impeachment ni Sara, tandaan natin, abogado si Pia. Abogado si Cayetano. Maraming DDS na mga lawyers. Hindi ba ito kayang ipagtanggol ng mga DDS lawyers si Cayetano, at hindi ba kaya ni Cayetano ipagtanggol ang kanyang sarili? Kung ang kaso sa kanyang plunder ay gawa-gawa, kung ang kaso ni Cayetanong plunder ay imbento at walang ebidensya or fake ang evidence, kaya ni Cayetanong lusutan yan. Take note, si Cayetano, matinik, di ba? Take note, si Cayetano, lawyer, di ba? So kung ang kaso ni Cayetanong plunder ay gawa-gawa lang, tanim, imbentong ebidensya, kaya ni Cayetanong lusutan yan. Pero kung hindi malusutan ni Cayetano ang kaso niyang plunder, means to say, totoo ang mga ikinaso sa kanya. Ganun lang kasimple yan, Banat Bay. Pakasimple. Ikaw, Banat Bay, sabihan kitang bugaw. Ngayon, kapag wala akong mapatunay sa iyo na bugaw, edi mapahiya ko ngayon. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Ganun lang yan kasimple, Banat Bay. Ganun lang naman yan kay Cayetano. Hindi porket matinik si Cayetano sa impeachment ni Sara, dahil alam naman po natin na, 'di ba? Lumabas mismo sa mga bunganga ng DDS. Matinik si Cayetano sa impeachment ni Sara. So ano bang ibig sabihin ng matinik? Sa madaling salita, si Cayetano ay DDS. Pro-Sara. So alam po natin na kapag senador judge ka, hindi ka pwedeng maging bias. Dapat pantay at patas lang. So lumabas mismo sa bunganga ni Banat Bay, nilaglag niya si Cayetano. Ito sa totoo lang mga kababayan, no? Ito, imbis na may mga vloggers na nakasuporta sa mga politiko na makatulong, hindi eh. Imbis na makatulong, mas lalong nalubog sa kumunoy yung yung mga politician. Bakit? Biruin nyo, kapag ikaw ay isang senator judge, dapat patas ka lang. Dapat hindi ka pwedeng magpakita ng pagkabayas. So ngayon, nilaglag ni Banat Bay na matinik si Cayetano sa impeachment ni Sara, dahil si Cayetano ay ipagtatanggol talaga si Sara. So nangangahulugan na si Cayetano ay bias.
Di ba? Nilaglag. Kita nyo mga kababayan. Kapag ka mag-isip ka ng mabuti na yun mang sinabi ko ay kakabuti ba ni Cayetano yun o hindi, ay mas lalo mong inilubog sa kumuno yung amo mo. Banatbay, mas lalo mong inilubog sa kumunoy yung amo mo. Kasi matinik daw sa impeachment, so alam na nating pro-Sara at kalaban talaga ang prosecution. Kahit pa sampalin mo ng isang damukal na ebidensya si Cayetano na kurap si Sara, ang gawin ni Cayetano ipagtanggol si Sara. So yun ang ibig sabihin ni Banatbay na matinik. Continue. Naku, laglagan. Ang bihirang buhay, Ireo. Kawawa naman talaga ang mga lumalaban dito sa gobyerno na to dahil talagang sila ay pinakukulong. Kawawa. So narinig nyo ha, mga kababayan. Talagang kawawa daw po ang mga lumalaban sa gobyerno dahil sila ay ikinukulong. Ito pa, mga kababayan. Ang kasagutan diyan, Banatbay, ay sinagot mo na rin. No? Ang katanungan mo ay sinagot mo na rin. Bakit? Kawawa daw ang mga politikong lumalaban sa gobyerno. So, ibig sabihin, government. Once na ikaw ay kumontra sa government, anong tawag? Rebuilde. So, ano bang gagawin sa rebuilde? Ikulong. Di ba? Kita nyo mga kababayan, once na merong gobyerno at kinalaban mo ang gobyerno, ang tawag sa'yo rebuilde. So, anong gagawin ng gobyerno sa mga rebuilde? Ikulong. Simple, di ba? Lumabas sa mga bunganga mismo ni, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi naman to ganito si Banatbay dati. Hindi to ganito eh. Bakit ngayon naging bobo na? Naging tanga na. Sa bagay, DDS nga naman. Hindi ko nga ma-sure to kung DDS to kasi minsan papaling-paling to eh. Minsan DDS, minsan kakamping, minsan, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag ka-i-analyze mong mabuti ang mga sinasabi ng mga DDS vloggers, no, mapag-isip-isip ka talagang, mga bobo talaga sila. Sabi niya, kawawa daw itong mga taong ito na kumakalaban sa gobyerno. So ano bang tawag sa mga taong kumalaban sa gobyerno? I-rebuilde. So ano bang gagawin ng gobyerno kapag may kumakalabang rebuilde? Ikulong. Klaro, di ba? Banatbay? Mali ba? Mali ba yon? Ito, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo mga kababayan. Dito sa gobyerno na to dahil talagang sila ay pinakukulong. Kawawa naman kahit walang kaso, iniimbentuhan. Bakit ko sinabing wala? Kasi mismo si Secretary Dizon ng DPWH, napakinggan ko sa isang interview, siya mismo nagsabi, walang flood control dyan sa Taguig. Tapos gayon, meron na. Ang lupit nyo, ata. Kung si Vince Dizon lang ang sundin natin, walang flood control sa Taguig. Bakit flood control ba ang sinabi? Sa kaso ni Cayetano, ang alam ko, reclamation, hindi naman flood control yun eh. Reclamation, lake. Wala naman sinabing flood control doon. May sinabi bang flood control? Yung mga picture na pari-pariho at iba't ibang pondo, hindi naman yung ilog. Alam ko, kalsada yun eh. May sinabi ba na ang kaso ni Alan Cayetano, flood control? Hindi naman flood control. Ang sabi, ghost project. Hindi porket sinabi mo dyan na ghost project, ay flood control na. Banatbay. Nililin lang mo na naman yung mga viewers mo na alam ko naman na pareho kay mga bobo. Kailan ba nagkaroon ng flood control na sinabi na kaso ni Alan? Sige nga, panoorin nga natin sa balita. May flood. Ito mga kababayan. Tanungin ko kayo, pakinggan natin kung meron bang bibigkasin na flood control. Ito. Mga kababayan, ako. Pagkakaalam ko, wala namang flood control dito na... Ito mga kababayan. Pakinggan natin. Ayan. So, pakinggan natin kung meron bang flood control. Sa higit 11 bilyong piso ang alokasyon ng Cayetano siblings sa Taguig sa 2025 budget. Saan naman kaya napunta ang pera? Narito ang agenda report ni Hannah T. Humantong daw sa illegal na reclamation na nagbalat kayo o nag-disguise bilang slow protection at flood mitigation projects ang umano'y individual allocations sa 2025 national budget ng Cayetano siblings. Kabilang daw dito ang nasa 6.79 billion pesos para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at 4.7 billion para naman kay Senator Pia Cayetano sa Taguig City. Wala pang tugon dito sa ngayon ang magkapatid.
Sa gitna yan ng pagpanawagan ni Lacson na i-abolish ang kung tawagin ay leadership fund na mas malalang porma raw ng pork barrel. May hawak din daw si Lacson ng mga dokumentong posibleng magpatunay na pagmamay-ari ng mga pribadong tao ang ilang reclaimed areas sa Taguig. Nakakuha ko ng mga title numbers. So hindi totoo yung sinasabing lahat government-owned. Because I have now in my possession, pinapa-record check ko na titled sa private persons. Dati nang sinabi ng dating SP sa isang Facebook Live na sa bahagi ng Bikutan, government-owned ang reclaimed areas doon. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga parks na para lahat sa tao na libre po ang paggagamit nila. Private man o government-owned, kung wala namang permit, illegal ito, sabi ni Lacson. Ang masama rito kasi, pwede naman kumuha ng permit sa PRA, pwede magpaalam sa DNR, lalo ito, lake ito eh. So why did they not acquire or secure those permits as required by law? Kapag walang permit, subject ito sa forfeiture. Bale wala raw ang lahat ng ni-reclaim at mapupunta ito sa national government. Dati nang sinabi ni Lacson na nag-agree ang Philippine Reclamation Authority at DPWH na mag-issue ng cease and desist order sa mga ongoing slope protection at mitigation projects sa Taguig matapos ang umano'y pagkadiskubre sa higit 30 suspected na maanomalya at ghost projects sa lugar. Iniimbestigahan na ito ng Office of the Ombudsman at nakatakdang ipasabina ang ilang pribadong testigo kaugnay nito. Para sa agenda, Hannah Tia. Ngayon, mga kababayan, ang tanong, may narinig ba kayong flood control doon? Wala. Meron ghost project. Merong slope protection. Flood mitigation slope. Hindi sinabing flood control. Iba ang flood control sa reclamation. Yung flood control, haharangan mo yung ilog na hindi makapasok ang tubig sa bayan or sa barangay or sa bahay. Yung slope protection, yan yung tatambakan mo yung gilid ng ilog, no, para hindi umangat ang tubig. At lalagyan mo ng bakal o harang. Pangalawa, ito yung reclamation, ito yung reclaim. Tinatambakan yung tubig, ginawang lupa. So nasaan doon yung flood control? Nasaan yung flood control banatbay? Grabe yung panlilinlang ninyo sa mga viewers ninyo. Walang ganun, mga kababayan. Kaya grabe no, grabe ang pagka-fake news. Pero sa totoo lang, kung sakali man na totoo ito na ipa-aresto na daw at may warrant of arrest na at ipapakulong na daw si Cayetano, di umiyak na. Totoo nga talagang umiyak si Banatbay kasi amo niya to eh. Amo niya si Alan. Sabi nga ni Maharlika, magsumbong ka kay Alan Cayetano, magsumbong ka kay Bongo. Ipakaso mo ako, sabi ni Maharlika, di ba? Nung away-away sila ni Maharlika, na sinabihan siya ni Maharlika ang bugaw. Kita nyo, mga kababayan. Continue. Pakinggan natin si Banatbay. Sinabi niya. Ipakukulong na po nila si Cayetano. Sinampahan na ho ng kaso sa ombudsman nito ni Lacson. Kakaiba talaga tong administrasyon na to, no? Alam mo, naaalala ko lang. Di ba bago makulong si Marcoleta, nag-away din sila ni Lacson. Ngayon naman na nag-aaway si Cayetano, si Lacson, si Cayetano naman ay pakukulong. Naku po. Ba't naman ganyan? Di maganda yan. At ito matindi nito ha. Alam naman ng lahat na tinik sa impeachment itong si Cayetano. Kaya mukhang gusto nilang makulong kasi plunder po yung ikinaso sa kanya eh. Pambihirang buhay oo. Kawawa naman talaga ang mga lumalaban dito sa gobyerno na to dahil talagang sila ay pinakukulong. Kawawa naman kahit walang kaso, iniimbentuhan. Bakit po sinabing wala? Kasi mismong si Secretary Diso ng DPWH, napakinggan ko sa isang interview, siya mismo nagsabi, walang flood control dyan. Wala namang flood control sinabi. Ang sinabi, illegal reclamation.
Walang sinabing flood control. Parang kay Joel Villanueva lang yan eh. Oh, kahit sabihin ninyo, wala akong proyekto sa flood control. Wala namang sinabing flood control eh. Ang kay Joel Villanueva, multi-purpose building. So, ang inisyo, flood control. Wala naman sinabing flood control. Ang kay Cayetano, reclamation or illegal reclamation sa Laguna Lake. Yun yung tinatawag na tinatambakan yung Laguna Lake sa harap ng Taguig, ginagawang lupa. So, sasabihin, flood control? Asa yung flood control sinabi doon? Banat Bay, ililin lang mo na naman yung mga viewers mo. Kaya sa mga viewers ni Banat Bay, mag-isip ng mabuti, may binigkas bang flood control? Lagi niyong sasabihin, kung hahanapin talaga, meron bang flood control? Wala. Pero ang ikinaso, hindi naman flood control. Illegal reclamation at yung bilyon-bilyong insertion. Una, walang problema mag-insert ka. Kahit pa trillion yan eh. Ang problema doon kung saan mo dinala. Saan mo ginamit? At may nagamitan ba? Hindi ba binulsa? Yun ang problema. Ngayon, kung hindi may pakita ni Cayetano yan, kung saan niya pinagdadala yung ibang pondo, galing sa kanyang insertion na bilyon-bilyon, at itong illegal reclamation na walang permit na nag-ooperate na tinambakan yung Laguna Lake at ginawa nilang patayuan ng mga multipurpose building na hindi nila ipinaalam sa pamunuan ng Laguna Lake Association, illegal yun. So, ano ang sabi? 34 project, mga kababayan. Ang problema ni Cayetano ngayon, no? 34 project po yan, mga kababayan. Diyos mio Marimar, medyo mabigat-bigat nga naman. Ito yun, magkakaibang flood control contracts. Ito flood control contracts sa Taguig. Pero mga kababayan, hindi naman kinasuhan si Cayetano sa flood control. Ito pakinggan natin. Pakinggan natin, mga kababayan. Pare-pareho umano ang progress reports ng ilang flood control projects sa C6 sa Taguig kahit na magkakaiba ang kontrata at lokasyon nito. Base yan sa mismong transparency portal ng DPWH. Kung hindi man ghost project, malaking red flag ito para kay Senator Ping Lacson. Narito ang exclusive agenda report ni Josh Malimban. Ayan, pakinggan natin Magkakaibang kontrata pero pare-pareho ang photograph progress reports. Yan ang nakita ng Billionaire News Channel sa ilang slope protection structures along C6 Open Channel sa Taguig. Base sa DPWH Transparency Server, kapansin-pansin ang magkakaparehong uploaded na mga larawan para sa magkakaibang phases ng ilang proyekto. Halimbawa, para sa taong 2022, ang larawang ito ang uploaded para sa purpose ng progress at completion sa Phase 2 and 3 ng bank improvement/protection along C6 Open Channel, Taguig City. Uploaded ang magkaparehong larawan sa magkaparehong araw. Ang dalawang proyekto nagkakahalaga ng halos 90 million pesos each. Ganito rin ang kaso sa Phase 3 and 4 ng construction of slope protection structure along C6 Open Channel sa taong 2024. Ang Phase 3 nagkakahalaga ng mahigit 141 million pesos. Mahigit 94 million pesos naman para sa Phase 4. Bagaman pareho ang larawan, ang dalawang proyekto hawak ng magkaibang kontraktor. Dagdag pa riyan ng Phase 7 and Phase 8 ng kaparehong project. Parehong 94.5 million pesos each at hawak naman ng isa sa mga iniimbestigahang flood control contractor na top-notch catalyst builders at beam team developer specialist. Hindi man exact same photograph ang ginamit. Tila kinunan sa magkaparehong location ang larawan kahit na magkaiba ang lokasyon ng proyekto. Base sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, kabilang ng naturang slope protection structures along C6 Open Channel sa mga proyektong iniimbestigahan ng opisina ni Senator Panfilo Lacson sa kilalang baluarte ng mga Cayetano. So ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Parang trabahong tamad, yung litrato na ginamit nakapaningil nung isang taon o ng nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Sabihin, walang sariling photographs o litrato, itong bagong ginagawa. So ghost. Kung madalas kayong Narinig nyo? Wait lang po, mga kababayan. Shh.
Ayun, inaway ng pusa yung aso. Ayan. So yun po mga kababayan, klarong-klaro, hindi po flood control project, no? Ang issue dito. Ang issue ni Cayetano ay yung mga slope protection. Sa madaling salita, magkaiba kasi yung flood control eh. Yung flood control, yan yung simento na hinaharang sa gilid ng ilog para pag bumaha, hindi pumasok ang tubig. Yun yung tinatawag na flood control. Ang slope protection, yan yung dito sa loob ng ng barangay or mga bahayan na hinarang. Hinarang para yung tubig hindi tuluyang pumasok. Magkaiba yung flood control sa malapit sa ilog. Ganito example ko sa inyo mga kababayan. Hindi po siya flood control. Magkaiba ang slope protection, magkaiba ang flood control. Ganito po siya, kwento ko sa inyo. Halimbawa, ito ilog. Dito sa baba ilog to. Dito mo ibabaon yung simento, bakal, bato, ang tawag dyan flood control. Dito. Ngayon, kung dito naman tayo sa loob ng mga bahay, pag ito'y isinimento mo, ang tawag dyan slope protection. Katambakan, bubuhusan mo ng simento dito. Sa loob na ng mga bahay-bahay. Pag sa labas, ang tawag doon flood control. Pag dito sa loob, slope protection. Pinoprotektahan mo yung gilid. Diba? So, wala pong flood control ang sinabi doon. Ang sinabi doon, may mga proyekto na parehong lugar, pero taglilimang pondo. Yun po yun mga kababayan. So, saan mo hahanapin yung 5 pondo kung isang lugar lang naman? Ang inulit-ulit picturean at pinupundo-punduhan. So, ang tawag doon, isa ang project, 5 ang pondo, so yung 4, ghost ang tawag doon. Diba? So, ngayon, makukulong ba si Cayetano dyan? Malamang. Malamang. Bakit? Paano i-explain ni Cayetano? Isang proyekto, 5 ang pondo. Nasaan yung 4? Kung ang isang proyekto na picture, pinaulit-ulit na i-remit, pinaulit-ulit na pinapapunduhan. So ngayon, ikakakulong ba ni Cayetano? Malamang sa malamang. Sino bang hindi makulong yan? Ang pondo mo dapat 100 million lang, nagiging 500 million. Bakit? May 4 kang pinapunduhan ng paulit-ulit na isang lugar, isang picture lang. So ang tawag dun sa 4, ghost project. Diba? Ngayon, kung hindi may pakita ni Alan Cayetano yan, yung 4 na pinunduhan, makukulong talaga siya. Ngayon, ang tanong, imbento ba yan? Imbento ba? Ipinakita na nga ng Billionaire News Channel, kung paano ang pambubudol na ginawa ni Cayetano. Biruin nyo isang proyekto, ulitin ko Ayan. Transparency server, kapansin-pansin na magkakaparehong uploaded na mga larawan para sa magkakaibang phases ng ilang proyekto. Halimbawa, para sa taong 2022, ang larawang ito ang uploaded para sa purpose ng progress at completion sa Phase 2 and 3 ng bank improvement/protection along C6 Open Channel, Taguig City. Diba? Napansin ninyo? Phase 1, Phase 3. Saan ang magkaiba dyan? Ang magkaiba, ang pangalan. Yung dito sa akin banda, yung dito, Phase 1. Yung doon, Phase 3. Pero isang picture. Paano i-explain ni Cayetano yan? Saan mo hahanapin yung Phase 3 kung puro Phase 1 ang picture? Ngayon, ang tanong, sabi ni Banat by imbento daw ang kaso. Tanim daw ang kaso. Paanong hindi imbento? Paanong imbento at paanong tanim? Ang pinakita ni Cayetano, Phase 1, Phase 3, pero ang picture, Phase 1 lang. Saan mo hahanapin yung Phase 3? Sa Phase 1? Anong nangyari nun? Paano nangyari? Ano yan, kabuti? Na pag tumubo, doon lang lahat sa isang lugar? Kaya pagkasunod kumidlat, babalik ka ulit doon kasi may tutubo na naman? Ano yan? Ang nilagay niya sa DPWH, Phase 1 at Phase 3. Ngayon, tapos yung picture na ipinakita, puro Phase 1. Saan mo hanapin yung Phase 3? Sa Phase 1? Doon pa lang, magiging ghost project yung Phase 3. Bakit? Paano mo man ituturo sa Phase 3 yan kung ang picture na ipinakita mo ay parehong Phase 1?
'Di ba? Oh. Biruin mo ito phase 1. Oh, ayan phase 3. Pero yung picture puro phase 1. Oh. So ngayon, anong tawag dito sa phase 3 na hindi mo nakikita? Ghost. Multo. Multong proyekto. Oh. At take note mga kababayan, hindi lang isa yan, kundi 4. Oh. So ngayon, phase 1 lang lahat ang picture. Tapos 5 ang proyekto. Una, phase 1. Tapos 3, 4, 5. So magtaka ka na saan yung 4 na proyekto kung puro pareho lahat ang picture. Oh. Ghost ang tawag doon. Hindi flood control. Ghost project. Oh. So makukulong ba si Cayetano? Makukulong talaga. 'Di ba? Ganun ang mangyayari, mga kababayan. Hay, naku talaga, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala na. Oh, yung sinabi ni Banat Bay na makukulong si Alan, confirm. Huwag na tayo magtaka. Confirm.